Kung galing kayo dito sa bandang part na to, mas mabilis in kilometers kung dito ako dadaan sa Aguinaldo Highway. Pero kung ang daan ko naman ay sa kabila, sa Crisanto M. de los Reyes, mas mabilis, 56 minutes. Dito 57 minutes lang siya, pero mas mahaba yung kilometro. Dito naman kasi sa Aguinaldo Highway, 1 hour and 1 hour and 1 minute and 30 kilometers. So 6 to 7 kilometers ang distansya. Magtataka kayo, so be it, bakit mas matagal yung kabila? Bakit nga ba mas matagal yung mas maiksi yung kilometro? Well, explain ko yan sa inyo. Okay, so ngayon nasa may Tagaytay tayo. Since lagi na tayong shortcut, aalimin naman natin kung ilang minuto yung aabutin o ano nga ba yung ma-encounter natin na traffic kapag bumaba tayo dito mula sa Tagaytay hanggang sa Imus or sa Bacoor. So diretso na po tayo dito. Nasa may Tagaytay Calamba Road tayo ngayon and malapit na tayong lumiko. Hindi na po tayo tatagos or dadaan ng rotonda ng Tagaytay. So pag galing po kayo dito, babalik kayo ng sabihin natin pa Maynila kayo, hindi nyo na kailangan dumiretso pa hanggang doon sa may rotonda ng Tagaytay. Eto, na-vlog ko na rin yung papunta dito yung daan na yan Nandiyan lang sa YouTube channel natin. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung usual na daan, kung ilang minuto na ba. Kasi iniiwasan naman natin kasi dyan yung tagal ng biyahe. So dito, liliko tayo sa may bandang Starbucks. Kung mapansin nyo yung Starbucks sa kaliwa, kanan kayo dito sa SBD Road. Eto kanan. Turn right anytime with care. So pwede tayong kumanan dito. Hindi naman siya naka no right turn on right signal. Ayan. So pwede na kayong kumanan dito. Hindi na kailangan pumunta pa ng rotonda. Dahil mas mapapaliw lang kayo. To be honest, matagal na akong hindi nakababa mula Tagaytay, tapos dediretsuhin ko yung Aguinaldo Highway. So ngayon gusto ko din malaman kung may nabago na ba, kung maganda ba yung kalsada, kung may nasira ba. For transparency, ang date po ngayon ay August 1. Although Saturday po ngayon, ang time natin ay 11:20 PM. Gusto ko lang malaman kung anong part yung matraffic dito nang gantong oras kapag uuwi tayo o bababa tayo ng mula Tagaytay. Kasi matagal na din talaga, hindi ko na dinediretso to Madalas akong dumadaan sa kabila na. It's either sa Conchu or doon sa may Crisanto de los Reyes. Kasi mas komportable naman kasi talaga ako doon, wala talagang traffic. Pero this time, sige, para makumpara natin, makumpara natin kung ano nga ba yung mas okay daanan. Kasi dito, kung galing kayo dito sa bandang part na to, mas mabilis in kilometers kung dito ako dadaan sa Aguinaldo Highway. Pero kung ang daan ko naman ay sa kabila, sa Crisanto M. de los Reyes, mas mabilis, 56 minutes hanggang doon sa destinasyon ko. Pero kung sa Aguinaldo Highway, 1 hour and 3 minutes, 31 kilometer versus 37 kilometers. So pansin nyo, mas matagal yung oras, although mas maiksi yung isa. Dito 57 minutes lang siya, pero mas mahaba yung kilometro. Dito naman kasi sa Aguinaldo Highway, 1 hour and 1 hour and 1 minute and 30 kilometers. So 6 to 7 kilometers ang distansya. Magtataka kayo, so be it, bakit mas matagal yung kabila? Bakit nga ba mas matagal yung mas maiksi yung kilometro? Well, explain ko yan sa inyo. Habang nabiyahe tayo. Since sa Aguinaldo tayo
pupunta. Kaya pansin nyo, kung dito ako dadaan, ayan o, 56 minutes, 36 kilometers. Kung Rinaldo Highway naman, ayan o, 1 hour 1 minute, tapos 30 kilometers. So, daan tayo Aguinaldo Highway. Tingnan natin kung isang oras nga to. So, ang diferensya in kilometers ay 6 minutes. Tapos, sa oras ay 5 minutes ang diferensya. So, explain natin yan habang bumabiyahe tayo. Kasi kung dadaan tayo sa kabila, eto, liliko na tayo dito sa part na to. Ayan, yung likuan na yan. Kasi dyan, papuntang Concho yan. Isa either papuntang Concho o papuntang Crisanto M. De Los Reyes. Kung dyan kayo liliko to be honest ako, gusto ko dito dumadaan. Eto, pabalik na ako ng Imus or pabalik na ako ng Bacoor pa Manila, mas gusto ko dumadaan dito. Mamimili na lang ako kung sa Concho ako dadaan, Concho Road, or doon sa may M. De Los Reyes, Crisanto. Pero since iba yung vlog natin ngayon, i-explain ko sa inyo kung bakit mas matagal dito kahit mas konti yung kilometro nito habang mabiyahe tayo. Kaya kung mapansin nyo sa Google Maps natin, mas mahaba siya. Aguinaldo Highway. Aguinaldo Highway pala. Dito meron din sa kanan natin, sa kaliwa natin. Kung hindi tayo nakapag-decide doon, pwede kang kumaliwa dito. Papunta rin po yan doon. Kaya may daan dyan papuntang Crisanto M. De Los Reyes and papuntang Concho Road. Pero dito, ito kasi yung usual na dinadaanan ng mga tao eh. Kung mapapansin nyo minsan sa mga pinupuntahan nyo, kung saan yung mas may dagdag na kilometro, doon pa mas mabilis kaysa doon sa mas maikli. Hindi, parang bihira nangyayari sa akin yun eh. Sa dami ng rides na nagawa ko, kung saan yung mas mahaba yung kilometro, doon mas mabilis nakakarating. Kung mapapansin nyo yan sa mga vlog ko, o baka hindi nyo napapansin kasi ang pinapakita ko lang naman kasi dyan yung kilometer tsaka yung oras nung kung saan ako dadaan. Hindi ko napapakita yung comparison eh. Pero ngayon napakita ko sa inyo, 'di ba? Mas mahaba yung minuto. Parang plus 6 to 5 minutes dito sa Aguinaldo Highway. Hindi lang naman yan na pwede yung i-consider dito eh. Hindi lang yung minutes tsaka yung ano eh. Yung para sa akin, sa sarili kong opinion to iba-iba kasi tayo eh. Ako kasi sa pag-rides ko na ganito, ilang beses ko na na-explain to sa mga vlogs ko na mas pipiliin ko pa yung mas mahabang kilometro as long as makakarating ako ng mas mabilis at mas komportable ako sa daan. Meaning, sa komportable, hindi ako matatraffic, hindi ako mai-stress sa mga lubak, maganda yung dadaanan ko. Yun yung sinasabi ko na komportable ako. Kasi dito sa Aguinaldo Highway, madami kasi ditong factors na ayoko talaga. Seryoso. Kaya mas gusto ko sa kabila ako dumadaan. Kasi yung sa kabila, yung kalsada doon, una-una nagustuhan ko doon, sa Crisanto M. De Los Reyes tsaka sa papuntang Concho, yung dalawang kalsada na yan, yung pag-aagawa po ng kalsada dyan ay talagang pulido. Hindi man perfecto, pero maganda and kukunti yung lubak kung meron man. Tsaka isa pa, ang big factor para sa akin dyan, yung nadaan, yung kasabay mo ay kukunti lang po dyan. Yan yung pangalawa. Una yung kalsada, pangalawa ay makakasabay mo sa kalsada. Sa kabila yun yan, tinutukoy ko Pangatlo, yung traffic lights. Dito kasi sa Aguinaldo Highway, since main road to, napakadami pong traffic lights dito. Compare mo doon sa kabila, na halos wala ka makikitang traffic lights. Halos yung mga intersection doon, actually konti lang intersection sa kabila Dito talaga sa Aguinaldo Highway ang madami. Kaya yun yung I think na nagpapatagal o yung nagpapadagdag ng oras. Kaya kung mapapansin nyo minsan, mas mabilis yung sa kabila, although mas mahabang kilometro,
Kaysa dito sa dinadaanan natin na mas maiksi yung kilometro pero mas mahaba. Yun ang nagpapatagal ng oras, yung estimation ng oras ng pagdating mo doon sa pupuntahan mo. Yun yung mga factor doon, yung dami ng volume, yung volume ng sasakyan, yung traffic lights. Yun po yung pinaka main factor kung paano i-calculate ni ni Google Maps. Kaya kung papansin nyo, yung ibang daan, kapag kinumpare nyo doon sa main road na dapat dadaanan nyo, mas mabilis although mas mahaba kasi mas konti yung volume ng sasakyan na dumadaan doon. Gayon po yung explanation doon. Dito kasi ang daming dumadaan. Pansin mo, daan ka dito ng ng rush hour na mga alas 5, alas 6, tapos weekdays. Subukan mong dumaan dito sa Aguinaldo Highway. Ewan ko na lang talaga. Lalo pag napadaan ka dun sa may intersection ng SM Dasma, Robinson Dasma. Ay, Diyos mio. Pag na-tsempuhan mo dyan yung sobrang tagal ng tapos sobrang haba ng traffic. Naku, yan yung hindi mo may experience kapag sa kabila ka dumaan. Kaya mas gusto ko sa kabila ako dumadaan pag pababa na mula Tagaytay. Mas pinipili ko doon sa mas mahaba pero yung konti yung volume ng sasakyan na dumadaan. Tapos yung kalsada, pareho naman silang pababa eh. Pero sa akin kasi mas pipiliin ko pa rin talaga yung mas mahaba pero mas mabilis akong makakarating or makakauwi. Kayo, ganun din ba kayo? Comment nyo sa baba kung pareho tayo ng sentimento sa buhay na okay lang madagdagan yung kilometro ko. Kasi minsan may nagko-comment eh. May nagko-comment minsan na pinapahaba ko daw yung yung biyahe, na long cut daw yun. Hindi nyo magets. Hindi nyo magets eh. Ano ba naman yung sabihin natin, yung iba nangihinayang sa gasolina. Ay, sayang yung gasolina, sayang ka na lang gasolina, dapat dito ko na lang dumaan. Hindi nyo nagagets yung pinupunto ko doon. Hindi nyo nagagets eh. Ako kasi, sa kanya-kanyang opinion tayo eh. Ako sa opinion ko kasi, okay lang mas madagdagan ako ng gasolina, mabawasan ako ng konting gasolina. As long as makakauwi ako ng mas maaga, tsaka komportable ako sa dadaanan ko. Okay lang magdagdag ako ng kilometro. Grabe naman yung pagtitipid nyo na yan. Ano ba naman yung magdagdagan ka lang ng 5 kilometro? Tulad ng pupuntahan natin ngayon, di ba? Yung pabalik natin, estimated natin, di ba? 5 to 6 kilometers lang yung difference nito. Aguinaldo Highway versus doon. Pero kung comfortability talaga, mas komportable ako doon sa kabila. Mas kampante ako na mas less yung aksidente ko doon sa kabila kaysa dito. Kasi tignan mo naman yung daan dito, ang dami na daan. Ang dami mong kasabay. May bus, may truck, may motor, SUV, may e-bike, may bike. Sa kabila, ay makakita ka ng truck doon. Ewan ko na lang talaga once in a blue moon lang. Dito may jeep, ayan, nagbababa ng di ba? Nagsasakay ng wala sa Ang daming factor eh. Tingnan mo, ito may mga ginagawa pang ganito. Oh, ayan, ito bago to eh. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ito kasi matagal na ako ditong hindi nakadaan. Ito, ginagawa pala to. Ay, nagbubungkal pala sila. Paano na lang kapag nag-rush hour na dyan? May ginagawa pala dito. Tama lang na ayusin nila. Ayan, gawin niya ng sementado. Pero matagal to. Excuse me po. Mas mahaba dyan. Ano kaya itsura dito pag rush hour na? Maganda na oh. Maganda naman kapag nakasimento. Pero matagal. Matagal yan. Mahaba eh. All goods na oh. Pag nasimento na siya, yan pang matagalan, hindi yung asfalto. Yan yung isa sa mga factor na kino-consider na Google. Yung road condition. Kung may ginagawa ba, kung may banggaan ba.
Ayun, yun yung mga factor, road condition, yung volume ng sasakyan, and yung sa traffic lights, kung madami ba. Yun eh. Yung Google kasi nagbabase yan sa GPS. Kung mapapansin nyo, minsan kulay green, kulay blue, minsan kulay orange sa mapa nyo. Bumabase po yan sa signal o sa GPS ng sasakyan nyo or ng cellphone nyo. Kung mas marami ang nakatigil doon sa area na yon, doon na magkakaroon ng kulay yan. Magkakaroon siya ng kulay orange, namumula pag sobrang tagal na ng pag sobrang tagal na ng nakatigil. Binabasa po ni Google yan, yung GPS nyo. Pero siguro dito, kapag hindi naman rush hour, okay, hindi naman dumaan. Yun nga lang talaga, mas nasanay na ako sa kabila. Kasi dito, dami kong kasabay eh. Pero nasa tao pa din naman kasi. Pero ako kasi kung tatanungin ako kung dadaan ako, kung saan ako dadaan babalik, pag galing akong Tagaytay, sa kabila ako dadaan. Hindi dito. Lalo kapag inabot na ako ng rush hour. Eto, mukhang bagong gawa to. Maganda na pag nagawa talaga eh, pag nasementado eh. Ganda siya eh. Ayun no, nasemento na. Ito yung East Service Road or bypass. Pwede rin kayong dumaan doon kung nakapag-decide kayo sa Crisanto Emiliano Reyes kayo dadaan, kaliwa na lang kayo doon. Pero since nag-experiment tayo dito, na alam natin yung road condition dito sa area na to, kaya diretso na lang tayo. Since maaga pa naman, ayoko naman kasi i-vlog to ng rush hour na kasi ayoko maghintay na ganun katagal. Ayoko kasi talaga dumadaan sa mga rush hour na area. Yung madaming volume ng sasakyan kapag uwi yan, lalo yung sa bandang sa Pasay, sa Makati, alam nyo na, sa C5. Kaya umuwi talaga ako ng maaga. Iniiwasan ko yung traffic na mahaba. So dito, so far naman, since tanghali, nasa alauna pa lang tayo, I don't think na matatraffic tayo ng maigi dito. Ito, stoplight na naman, oh. Ito, tulad niya, yan yung kino-consider ni Google eh. Stoplight, sa kabila, wala halos stoplight dun eh. Ito, nasa may bandang silang na tayo. Well, mabilis-bilis naman. Mabilis naman siya. Pero kapag nag-rush hour na, yun lang, hindi mo na masasabi yan. Wala na yung mabilis naman yan. Lalo may ganyan, may mga nagre-repair ng kalsada. Yan, tinatapalan lang nila oh. Pansamantagal na solusyon. Ito dapat ang binubungkal nila. Ginagawa nila semento. Kaso nga lang matagal to. Mahaba-haba yan. Ba't di pa kasi nila ginawa tong sementado eh. Dapat semento nilagay nila, hindi asfalto. Nabubungkal yan eh. Ayan, so far nakikisama naman yung panahon sa atin. Wala pa namang aberya, traffic, yung mga ganyan. Nakikisama yung panahon. Pero ang haba pa nito eh oh. Sa mapa ko 48 minutes pa eh. Dumadagdag yata eh, 47. Imagine kanina isang oras lang yan ah.
Nakalagay dyan kanina 1 oras. Pero nakakailang minutes na tayo sa vlog natin. 19 minutes na. Mas mahaba nga dito kasi supposedly dapat mga 1 oras nandun na tayo. Eh wala pa tayo sa kalahati. 1/4 pa nga lang yata itong nababiyahe natin. Hindi mo nakalagay sa baba 46 minutes. Parang ang biniyahe pa lang natin 14 minutes. Oh, nag-adjust, di ba? 5 minuto, 19 minutes na tayo. Tapos dito 46. Ito, stoplight na naman. Stoplight ng silang. Ito yung nagpapatagal. Sa kabila walang ganito. Well, natural naman talaga ang stoplight sa mga kalsada. Pero pag nasanay ka kasi nang wala masyadong stoplight, eh yun lang. Eto na, nasa ano na tayo? Silang 19 minutes. 19 kilometers pa yung mababiyahihin ko. Tignan mo yung kaibahan. Nagbabago eh. Yung estimated dumadagdag sa factor na sinabi natin kanina. So dito road condition okay naman. Etong part ng silang maganda yung kalsada dito. Lalo pag pumunta ka doon sa bayo nila. Magandang kalsada ng silang. Nakailang balik naman ako dyan eh. Shoutout Kim. Tsaka dyan si Kimochi. Kimochi Vlogs. And shoutout kay kung nanonood ka man, si Richard ng Delaware. Kung tama yung pagkakatanda ko. Shoutout sa'yo. Yung mga gusto magpa-shoutout, comment nyo na sa baba. Shoutout ko kayo. Ito na yung Vista Mall ng silang. Sa kaliwa natin. Okay, dito batag. Dito yung nabalita dati na na may truck na nakahambalag dyan. Yung trailer. Dito yun eh. Ano na nangyari doon? Okay, 44 minutes. Parang bagal ng takbo ng sa action cam natin 23 minutes. Ang bagal ng takbo sa sa Google Maps. Okay. Ayun, yung sinasabi ko, truck ang kasabay mo dito. Mga ganong kalalaki. Kung napanood nyo yung vlog ko doon sa kabila, sa Crisanto M. De Reyes, hindi masyado doon.
Ito yung ginagawang ano. Kalimutan ko yung ano. Litex? Ay hindi. Calax. Ito, traffic light na naman mga kaibigan. Ganun lang. May traffic light na naman. Ayan, go na. Ayan, nasa may ano na tayo. Calax. Silang. Puno na yung space ng ano ko. Baka maputol yung recording natin ng mapa. Haba pa to. 15 kilometers tapos 42 minutes pa sa ano. Bagal lang ano. Bagal lang galaw dun sa ano. Sa Google Maps. Ito, Padasma na to. Padasma Bayan. Dasma pala. Dasma Bayan sa kabila pala yun. Sa kanan ng likod ko. Ang sakit ng likod ko, be. Buti dito maganda na yung kalsada. Ito ginawa din to eh. Sinimento na rin eh. Dati ano ba to eh, asfalto eh. Pero ngayon sementado. Yan, dapat ganyan talaga. Okay. Minute na. Ayun, kasabayan mo ganyan, no? Mga close van, close truck. Laki ng kasabay mo dito. Baka sabihin nyo nagreklamo ako ha. Hindi naman sa nagreklamo. Kino-compare ko lang yung dinadaanan ko sa kabila. Well, nasa inyo pa rin naman kung saan kayo dadaan. Binibigyan ko lang kayo ng ng idea based on experience. Huling daan ko dito sa area na to. Last year yata. 2024 pa. Yung binaybay ko to ha. Tagaytay hanggang bababa. Dasma, tapos Imus, tapos Bacoor. Last year. Tagal na din. Oo, sige. Keep distance. Laki niya, no? Lang wheeler yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 8, 12 wheeler. May mga ginagawa pa rin. Ay, sakit na ng likod, di so be it. Iba na pag tumakatanda. Aray ko be. Eto, dump truck pa. May kulay pula ako nakikita. Saan yun?
Yung intersection ng Dasma, yun ang kulay pula. Yan yung sinasabi ko na talagang pinakamatraffic. Naabutan ko dati, ito traffic na to hanggang doon na yan, sa may intersection ng SM Dasma tsaka Robinson Dasma. Traffic na mula dito hanggang doon. Tingnan nyo kung gaano kaabayan. Ayan, tip ko lang din sa inyo, kapag may dump truck sa likod or bus, huwag kayong luminya dyan. Masa-sandwich kayo dyan kung nagkataon. Napansin nyo, nasa ano sila, nasa inner lane sila. Dito lang tayo sa chill lane. Kung ayaw mong mag-chill habang buhay. Eto, papunta naman yan ng ano, Carmona. Kung papunta kayong Carmona, ayan, dyan kayo lumigo. Papuntang Laguna, Santa Rosa, ayan, dyan, kanang kayo dun. Kung nalagpasan nyo naman, may likuan pa rin naman dito. Papunta pa rin ng Carmona, GMA. Kapuso ano mang kulay ng dugo. Okay, mauna ka na, truck. Mauna ka na. Okay, tingin sa likod. Okay, sa harap. Okay. May tatawid pala, sorry, hindi ko napansin. Yan, dito dati grabe traffic dito, oh. Literal po, 3 linya yan. Tapos may pila pa yung mga nakamotor dito, 4. Ayan, oh, punuan dati yan. Tapos may motor pa dito nakapila. Ganyan, kalala dito. Ano pa lang to, alauna ko, ano pa lang to, 1:50 PM. Sabado pa to. Paano na lang kung weekdays to? Ayan, traffic dito. May intersection din kasi dito eh. Papunta rin ng GMA Carmona. Puro truck. Puro coke. Ayan, coke na naman. Ito naman puro mga bus. May 18-wheeler. Sige. Sa likod pala sila. Oy, nakastop pa, 30 seconds. Yan, yung kanan dyan, papunta yan ng GMA, Carmona, Santa Rosa. Ayan, kung papunta tayo Laguna, kanan kayo dyan. Papunta naman kayo ng SM Dasma, pwede lang kayong kumanan dyan, U-turn na lang kayo sa kabila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na. Yan, ang papuntang Carmona. Kung magkakarmona kayo, GMA, yan, di ko kayo dyan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung traffic. Sikip kasi dito eh. Ito na ang pinakamatraffic na part, mga kaibigan. Ito na yon. Eto, dito, pag rush hour na, good luck. Pag natsyempohan mo talaga yung pinakamalala dito na oras,
Pero nakadaan naman ako dito ng matino naman kahit gabi. Mga 7. Pero iba pa rin talaga eh, yung traffic dito eh. Mahaba yung oras dito. Ayan oh. 100 seconds yata ito eh. Pwede ka muna mag food trip sa kabila habang nag-aantay oh. Mahaba to. Mahaba oras dito. Pero pag lagpas po naman dito, eh goods naman ah. Ayan, puno na pala yung ano natin. Hindi na tayo makapag-record sa ano. Pasensya na ho, puno na. Hindi na kinaya. Hindi na kinaya ng ano natin. Grabe oh. 26 minutes pa yung pupuntahan ko. Tapos 10 kilometers. Tagal dito. Kung sa kabila, nasa Governor's Drive na siguro ako kanina pa. Ito kasi pag kumunawa kayo dyan, Governor's Drive, papuntang Tansa, 13 Manggahan, ayan. Pero sinubukan ko lang naman dito. Nalobat na ako. O palit na ako ng baterya, kakatawid ko lang. Ito yung mga baan ng mga dito. Kaya punta tayo. Ayan. Sakto yung lobat natin sa intersection ah. So dito nakalampas na tayo. Tingnan natin, ang haba oh. Tignan nyo, sa kabila oh. Hindi pa rush hour yan ha. Hindi pa po rush hour yan mga panahon na yan. Parang uulan na. Kailangan na natin makauwi. Haba na ng vlog natin. Yung kaliwa papuntang Dasma Bayan. Actually pwede kami man try dyan. Pero di na lang tayo sa Aguinaldo. Gusto ko makita ito ngayon eh. Baka may binago pa dito. Baka may ginagawa pang iba. Kasi I doubt naman na may ginagawang bagong kalsada dyan sa Dasma Bayan. Okay na pala kalsada din dito eh. Hatag na din eh.
1-0. Dito tayo. Gilid. May ukaw. Ayan, pakalawa dyan. Papuntang Dasma Bayan pa din yan. Ito na yung Walter Mart, Dasma. Sige, sige. Pedestrian dapat ang lagi inuuna. Tinuro naman yan sa ano, driving school. Kung nag-driving school kayo parang ano yan customer is always right. Uy, U-turn ba to? Walang U-turn dyan, sir. Walang U-turn dyan. Yari ka kung may nakatambay dyan. Swerte mo. Nag-U-turn si bossy. Pag dito, hindi ako pumupwesto sa gitna Sa gilid ako pumupwesto Alam nyo na, baka may ano sa likod. Dito kayo pumupwesto sa gilid. Ilan na ba yung napanood ko na may nakarambolang mga motor? Diba? Para safe, dito tayo sa gitna, sa kanan. Ito na yung pumuntang Lasal, Dasma, itong kanan. Pati eskwelahan. Yun lang, yung oras dito, wala. Walang idea. Ayun. Tayo sa kaliwa. Dami pa rin tao dito sa Dasma. Sabado pa to Dami natin dyan ng stoplight. Pansin nyo dun sa kabila, sa Crisanto Term de los Reyes. Dito talaga may pagdigmaan ka talaga dito pag dito ka dumaan literal na digmaan
Nakikita ko sa mapa, wala nang traffic. Walang pula eh. So pumunta na tayo ng District Mall. So Kuligarin naman, itong part ng District Mall hindi masyadong nagka-traffic dito eh. Kumpara mo doon sa intersection ng Dasma, yung SM Dasma tsaka Robinson Dasma, doon talaga pinakamalala. Kahit papuntang Tagaytay at pabalik, yun talaga yung pinaka nightmare doon. Pero dito okay naman. Woohoo! Ito na pala sa Letran. Nasa isang oras din talaga biyahe natin. Uy, lubak! Shit! Oh, bago to ah. Mandelyong. Okay, nagpasa tayo sa Literan. Sa Literan, minsan lang din nagkatarabig dyan. Kapag rush hour, matik. So, dito na tayo sa sa may District Mall. Woo! Pagod na katawan lupa ako. Woohoo! Sarap mag-ride. Nakikisama yung panahon. Ito na yung District Mall. So pag dinametso nyo yan, papuntang Las Piñas, Maynila, Bacoor, or pag kumanan kayo dyan, papunta ng SLEX, Alabang, Laguna,
Ayan, kaliwa papuntang open canal. Eto na. Oh, naka-go na. Pero nagka-traffic din dito. Intersection eh. Matik na to eh. So, I think 1 oras na yung biyahe natin, no? So ito na, ayan, papuntang Alabang, Laguna, San Pedro. Ito, papuntang yung kaliwa, open canal. Ginagawa pala to. Ito, may ginagawa pala sa Aguinaldo Highway, bandang Anabo Coastal. Lagpas ng Continent District. Ito yung medyo madulas, mabuhangin. Ginagawa na ng ano, pinapatag. Dapat ganyan, semento, hindi asfalto nilalagay nyo. Semento dapat talaga yan eh. Kasi masisira agad yan kapag asfalto. Taon lang tatagal niyan. Baka nga hindi pa eh. Yun o, bakbak o. Kahit gaano kakapal o asfalto. Kahit gaano kakapal yan, kahit 1 dangkal, 2 dangkal pa yan, masisira pa rin yan. Dapat ganyan, semento. Long term. Ito, part ito ng Imus. Pag ginarecho nyo to, papunta na ito ng Bacoor, papuntang ano. So 1 oras na yung vlog natin. Siguro naman napaliwanag ko na sa inyo ng maayos yung pinupunto ko dito, yung mga factors kaya humahaba yung biyahe natin, kung bakit mas mahaba minsan, kung bakit mas maikli yung isa kahit mahaba yung kilometro, mas maikli yung oras na makakapunta ka, ganun po yun. Maraming factors na pwede yung i-consider doon. So yun lang, like, comment, share, and subscribe para hindi naman humaba masyado yung video natin. Maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang sa susunod, like, comment, share, and subscribe. Comment down below, #SoBeIt kung mabot ka dito. Maraming salamat po.